Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, we'll be reviewing the Sansan Age Defense Serum Foundation. So if you want to know my thoughts on this product, please keep on watching. The main reason why I got this foundation, guys, nakita ko siya sa isang Facebook page or Facebook forum ng mga makeup enthusiasts, which is Makeup Revolution. So, nakakita ko na nag-post and nagre-rave about this product. And sabi ko, wait lang, ngayon lang ako nakakita ng local brand na foundation na dropper. Kasi sobrang uso ngayon yung mga dropper foundations. As of now, yung nakikita kong klase ng mga dropper foundations, dalawa. Isang foundation na solely for makeup and isang foundation na serum type or something na nag-i-include o nag-i-incorporate ng skincare property sa foundation. So for today, dito tayo magpo-focus kay Sansan, which is very much like my favorite foundation from Bobbi Brown. They're both serum foundation and nakiklaim siya na may skincare benefits. Hindi ako sigurado sa release date. Parang ngayon 2017 lang siya kasi I tried searching online. Wala akong makita kahit dun sa page nila. But the reviews, hindi ko sila pinanood. Nakita ko yung timestamps nila. It's around 2017. I bought this for 240 pesos pero sabi ni ate, yung dati daw niyang price is 238. And nag-sale din daw before 150. Pero hindi ko siya naabutan. So, 240 yung bili ko sa kanya sa HBC na malapit sa akin. Sa ilalim ng bottle, doon mo makikita yung content. It says 30 ml, which is the decent size sa foundation. Tapos, yung expiration niya, nakita ko na yon. This one, 2 years. Kasi nakalagay yung manufacturing and expiration date. Pero dito ako kinabahan, guys. Isang shade lang yung available. So, parang it's either wala siyang coverage talaga or it's either maputi o maitim sa akin kung may coverage man siya. Sabi kasi ng SA doon pag blended ko daw, magmamatch daw siya sa skin tone ko. Since this is a serum foundation that claims to have skincare properties, it is only vital para tingnan natin kung ano ba yung nasa loob niya. Dito sa unahan, it says here, Sansan Age Defense, and then we have serum foundation, tapos may malaking underline, yung ingredients niya siguro na parang ipini-feature niya. Prior to this demo, I have already moisturized my skin with this Nail Recovery Gel from Mizon. Tapos ngayon, hindi tayo gagamit ng primer and we will let the foundation sit on my skin. Itatry din naman natin siya sa 3 modes of application, which is the brush, sponge, and fingers para malaman natin kung alin yung best way to apply the foundation. Shaking the foundation first, tapos magde-dispense tayo sa likod ng kamay ko. I'm going to show you yung kanyang consistency. So, as you can see, hindi naman siya mabilis tumulo and it keeps its form somewhat. Hindi ko naman siya tinapat sa ilong ko pero naamoy ko na siya. Ang bango niya. Hindi ko ma-describe yung scent pero it's a very pleasant smell and nababanguhan ako sa kanya. Itatry ko muna siya sa kamay and let's see. Kasi walang ibang shade so natatakot ako na baka masyadong maputi. Dagdagan pa natin dito sa taas kasi yung baba lang ng cheek yung nilagyan ko Mahirap siyang i-blend pag kamay. Tapos kasi guys, itong area ng cheek ko na to, normal to dry to. So, as you can see, kung hindi mo agad siya i-blend, medyo dumidikit siya ng konti. Hindi ko siya gusto sa fingers. Iso-smooth out ko siya gamit yung sponge. Tapos, dagdagan natin ng konti gamit yung sponge. Grabe, ang bango niya. Amoy na amoy siya. So, gamitan natin ng sponge pa ulit yung ibabaw. Kasi hindi ko nagustuhan kanina yung sa fingers Ang streaky niya tingnan. Tapos, hindi siya nabe-blend ng maayos. Yung dinispense ko kanina na 3 drops sa likod ng kamay ko, naubos ko na siya with my finger and sa sponge. Pero mas bet ko yung finish ni sponge kasi pag si finger tapos i-blend mo siya na ganyan, it looks tricky tapos parang hindi na a-apply evenly. So nung pinatungan ko naman na sponge, umayo siya. And as you can see, it is a little bit lighter on my skin tone. So 3 drops din yung gagamitin ko. Ikalat muna natin siya. Ang bango-bango. Now, for this level of coverage, I used 6 drops. So, 3 drops kay sponge and 3 drops kay brush. And as I can say, mas gusto ko talaga yung finish ng sponge. Hindi dahil biased ako sa sponge dahil yun yung lagi kong ginagamit. Pero pag tumingin ka closely sa mirror, makikita mo yung dry patches ko sa my cheeks. Na-emphasize niya. Siguro kanina, naghihila kasi ako ng ganyan. So, parang na-emphasize niya. Unlike dito sa sponge, it looks smooth. Okay na okay siyang tingnan. Let's see what will happen pag nagdagdag pa ako ng 3 drops. Tingnan natin kung makikiki siya, kung madadagdagan yung coverage niya. And also, wala pa kasi ako sa neck. I've already used 9 drops kasi nga dinagdagan ko siya. And in fairness sa kanya, hindi siya mukhang cakey. Maliban lang dito sa area na to na nablendan ko ng brush. Kahit remedyohan ko siya ng sponge, iganyan ko siya. Hindi matanggal yung may mga nakikitang dry patches o na-accentuate na dry patches. But, maliit lang naman siya. Nung
nung inayos ko na lahat with a sponge, hindi siya malagkit. Inisip ko kasi serum foundation, katulad ni Bobbi Brown, na pag gumanyan ka, makikita mo talaga na may bonggang transfer kasi malagkit siya. So ito, kahit ganito, kahit hindi na ako mag-set ng powder, okay na ako. I'm going to push it further. So yung 9 drops, tinagdagan ko pa ng 2 pang drops. So 11 drops na yon. Magdadagdag ako sa may cheek area. Pero hindi na ako maglalagay sa T-zone kasi baka maging cause siya ng pagiging cakey. Disaster, guys. So hindi na siya bumalik dun sa kanina niya na state. Nung nagdagdag pa ako, I pushed the foundation way too much. Masyadong marami ako in-apply. So parang hanggang 9 drops lang siya, hanggang dun lang. Nawalan siya ng foundation. Also on this side, ayan o, nawalan na siya ng foundation. I cannot, guys. Talagang winash off ko everything on my face. Hiniwan ko na lang yung sa neck. Kasi nga, hindi talaga siya magandang tingnan. And it will affect mamaya yung judgment ko dahil wala na yung foundation dito sa aking cheekbones. Anyway, siguro nga dahil naset na siya, tapos nagdagdag pa ako ng foundation, hindi siya pwede sa pabebing application na isang drop, blend, isang drop, blend. Kailangan i-apply everything in one go. Kung gusto mo maglagay ng 4 drops on this side, apply it 4 drops, tapos i-blend mo na siya sabay-sabay. Pero okay na rin, guys, na nag-wash ako ng face kasi may discover ako. Well, gumamit ako ng MAC wipes, and yung MAC wipes, medyo may pagka-konting oily yun. And kahit may pagka-oily siya, medyo nahirapan akong tanggalin na, so madikit siya sa face. May napansin ako dito kay Sansan. Ito yung bottle niya, and when you open, isang beses ko pa lang tong ginamit Ang messy na kita ninyo, isang beses pa lang yan. And syempre kasi sa umaga nagmamadali tayo. So hindi maiiwasan na pag nagsasarado tayo ng foundation, magmamadali din. Pero ito naman kay dropper, wala naman ako masabi. Okay naman yung pagdi-dispense niya. Meron kasi ibang dropper na hawak mo pa lang na ganyan, tumutulo na sila. So itong dropper niya matino. Ito nga lang ang problema ko. Siguro dapat may stopper pa siya dito sa rim ng bottle. And when you close, ayan, nag-ooze out yung foundation. For the coverage, you can build this up to a medium, and nakikita ko pa rin yung dark under eyes ko, yung mga veins ko, pero makakalabas na ako ng bahay with just this foundation or just this base. Now, if you have something to cover up, like ako, itong acne scars ko, you will need a concealer, and yung aking dark under eyes, kulang pa rin yan. I mean, maitim pa siya, kulang pa siya ng coverage. Done with my makeup, guys, and very minimal lang yung ginawa ko for my makeup look, since yung coverage sa foundation is just almost to a medium. So, I think this foundation is talagang pang everyday lang. This is a close-up, guys. And ayan na yung finish na. Hindi siya full coverage, as you can see, na nakikita pa rin ang aking skin. So, okay din naman yun. Kasi pag daily, hindi mo naman siguro gustuhin na mag full coverage. Or depende rin sa inyo. Pero kasi ako, pag nagpa-foundation ako, it's either wala akong foundation or full coverage siya. Hindi siya pwede for events, hindi siya mukhang plakado, fresh lang. So what I did, nag-conceal ako dito sa my dark under eyes and kinonceal ko din yung aking veins. Pero ang ginamit ko is the Maybelline Fit Me Concealer para hindi niya totally makover yung skin. After so, sinet ko si concealer. Pero the rest of the face, sobrang konti lang nang ginamit ko. As in, after kong i-set yung concealer, yung natira sa sponge, yun lang yung pinang-set ko dun sa ibang parts ng face. Kasi yung finish siya, guys, it's really matte, and napansin ko yon sa pag-apply ng concealer. Mas madikit yung concealer. So, I do have to blend out quickly or else magmumukha siyang patchy or parang ang hirap nang i-blend. One more thing bago natin i-test sa flash photography. Nag-expect ako na since age defense siya, so parang mas lifting siya, mawawala yung mga wrinkles ko. Hindi naman mawawala, like malilesen, tapos yung pores ko, siguro may magagawa siya para doon, pero wala, guys. Yung pores ko parang, hindi naman siya na-emphasize, pero kahit paano nakikita ko pa rin siya. Hindi katulad ng ibang foundation na nalilesen niya. The lines on my face are still totally the same. Parang walang nagawa si foundation for that. Let's test it out sa flash. Oh, grabe. Doon ko palang nakita sa screen yung photo review na 2 seconds. Diba pag nag-picture ka, magpa-flash siya ng kinuha niya. Maganda siyang tingnan sa photo. Actually, somewhat luminous. Hindi siya ganun kamat tingnan kahit wala akong highlighter na nilagay. Pero ang puti talaga ng mukha ko. As in, siguro factor na rin, guys, na nung nag-a-apply pa lang ako, napansin ko na medyo mas lighter siya sa skin tone ko. Pero pag sa personal mo titingnan, hindi naman ganun kagrabe yung diferensya ng kulay ng mukha ko sa katawan ko. Sa picture, parang magkaibang tao yung may-ari ng mukha at ng katawan. Wala nga lang tayo magagawa kasi isang shade lang talaga siya. Time now is 2:53 and I'll be doing some random check-ins throughout the day. Hindi totoo na nagmamatch siya sa skin tone. Tapos, yung finish na or yung parang pagkakalagay niya sa skin, hindi siya mukhang liquid foundation o serum na nilagay. Mukha siyang baby powder. Alam niyo yung Johnson's na pressed powder, parang ganun yung effect niya. Nakalimutan ko sabihin
sabihin, 10 minutes na lang, 1 hour na. And supposedly, nag-melt na yan sa aking mga oils. Pero hindi. Mukha siyang baby powder. It's already, I think, 7 p.m. And ayan na siya sa face ko. Nakatulog ako. Parang nag-tone down naman ng konti yung parang pagkalutang effect niya or ashy effect. Pero ito, hanggang gano'n lang talaga siya. Hindi na siya parang tuluyang ma-melt sa skin. So, ayan yan. Ito yung katawan ko, ito yung mukha ko. So, maputi pa rin ng konti yung mukha ko sa katawan ko. But that's it. Dali mo kang oily, naka-record ko. Hindi naman, sakto lang. Hindi daw, sabi ni Jelly. Alam niyo, hindi ako gano'ng makapag-update kasi sa totoo lang kung anong nilagay ko kanina, parang mas nag-improve pa yung itsura niya. Natanggal yung pagka-matte niya. Tapos naging luminous. Hindi naman ako oily ng sobra. Ito lang, yung sa nose ko, hindi pa ako nakakapag-vlog. And ayun pa rin. Actually, long lasting siya kahit manipis yung coverage siya. Kasi hindi ko nakikita na natatanggal yung foundation on some parts of my face. Tapos lightweight pa din. And I am back, guys. The time now is 11:23. Ayan. And ito na yung itsura ngayon ng face ko with the Sansan foundation. I'm going to pull you in closer para mas makita niyo yung zoomed. So, this is how the foundation looks on my skin pag zoomed. And ayan siya. Masasabi ko na mas nagustuhan ko yung finish siya ngayon kesa nung bagong lagay siya. Kasi nung bagong lagay siya, guys, sobrang matte niya and pansin na pansin na nakalutang lang siya sa skin ko. You will also notice na may shine ako dito sa nose, konti dito sa forehead, pero okay lang yan sa akin. Mas gusto ko yung ganyan kasi mas okay siyang tingnan kesa sa super matte na parang mas na-emphasize niya yung pores. You can also see na present pa rin naman yung blush ko na nilagay kasi yun lang yung nilagay ko. So that is it. To be honest, natuwa ako sa foundation na to. Kasi inisip ko kanina na since manipis yung coverage, paano pa kung humulas? Di lalo nang nawala yung coverage. Pero kung ano yung coverage sa kaninang umaga, which is almost to a medium, sheer to almost a medium, ganun pa rin siya ngayon, very much the same. Ito yung mga moments na wini-wish ko na mag-oxidize na lang yung foundation. Since medyo maputi siya sa mukha ko, kaya lang hindi, guys, nag-tone down siya ng konti na wala yung pagka-ashy niya nung nahaluan siya ng konting pawis. Pero that's it. Yung shade niya, hindi siya totally na match sa katawan ko. Pero okay pa rin naman siyang tingnan. Kaya lang, guys, if you're going to consider yung mga shades ng NC30 o mga medium to dark skin tones, baka hindi nyo magustuhan yung pagmamatch niya sa skin. So, ngayon, try nating hawakan. Hindi siya malagkit or parang walang transfer. Dahil cleaning niya na serum foundation siya, nilagay niya pa yung mga ingredients na dito. And Age Defense ang pangalan niya. I expected na sana nakabawas siya ng appearance ng lines, ng wrinkles, tapos ng mga pores. Yung kumbaga parang may lifting effect. Kasi Age Defense nga daw siya, pero wala akong nakitang factor sa foundation na to. Para nga ang nangyari pa sa kanya, for normal to oily skin siya, hindi yung tipong for normal to dry. Ini-expect ko kasi like normal to dry. Hoping na na-clear ko yun, na baka akalain na iba ng Age Defense siya. Usually yung pumapasok sa utak natin, either sticky, malagkit, o masyadong moisturizing. Hindi siya ganun, guys. It's very matte. Now, let's proceed with my scoring system. Ease of application, guys, yung unang category. Okay siya sa sponge, ayoko siya sa fingers or sa brush. So, only 0.5. Pigmentation, again, 0.5. Sheer to only a light medium. Mga ganyan yung coverage niya. Next category is packaging. Okay na sana ako. Kaya lang, guys, again, mababasagin siya. And ayun nga, messy siya pagka ino-open. So, only 0.5. Next category is value for money. And ito, guys, nagre-retail siya again for 240 pesos. Para sa akin, may laman siya na decent amount ng foundation. And 240, what more can I say? So, 1 point. And lastly, yung hinintay natin throughout the day, is it long-lasting? Long-lasting siya. Kahit manipis yung coverage siya, hindi siya natatanggal sa akin. So, 1 point. So, it is a total of 3.5 over 5. For my final verdict, guys, I would recommend this foundation para sa mga naghahanap ng light to almost a medium na coverage. Hindi ko na lubos maisip that I would be recommending this one for normal to oily skin. Pag dry ka, okay lang naman na gamitin mo siya, kaya lang gamit ka ng mas nakaka-moisturize sa moisturizer. Fresh lang tong foundation na to for daily, hindi siya pwede for events, especially for photos. Remember that kasi meron siyang white cast. I hope this review is helpful, and if you like this video, kindly give it a thumbs up, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!